at impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem! 7 labi na recover na mula sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Mahigit 200 milyong pisong ayuda para sa mga apektado ng kalamidad sa Mindanao. Inilabas na ng Pangulong Marcos. Tandem! Bilang ng mga walang trabaho sa bansa bumaba. Tandem! Posibleng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte iisnabin ng PNP. Tandem! Pastor Apollo Kibuloy ipinapasampina o pinasampina na sa Kamara. Ipaaresto kapag hindi pa rin dumalo sa pagdinig. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, pautang ng GCash tumaas noong 2023. Tandem! Balita sa ibang dagat, ulat na nasawi sa pagkagutom sa Ethiopia, pinawi ng Prime Minister. Tandem! Sa showbiz, Carla Abellana, binash. Tandem! At sa balitang papalakasan, ang tabayanan ng sports news ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas. DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Thursday. Ngayon po ay Pebrero 8 taong 2024. Sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, ako po inyong lingkod, Drew Nasino. Tandem! Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, 7 labi na ang na-recover sa nagpapatuloy na rescue operations matapos nga ang landslide sa Barangay Masara sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Batay sa uling datos ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa 31 katao ang sugatan habang 48 iba pa ang nawawala. Ayon naman sa Davao de Oro PDRRMO, aabot na sa mahigit 750 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Gugunitang nailigtas ng mga rescue team ang 45 biktima mula sa 86 na empleyado ng Apex Mining Corporation na inisyal na napaulat na natrap sa landslide. So ngayon nagpapatuloy pa ang rescue operations at magbabalik po ngayong umaga ang rescue operations ng ilang government agency at rescue team sa naturang lugar. Tandem! Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapalabas ng 265 million pesos na pondo mula sa Presidential Social Fund para sa agarang ayuda sa mga apektado ng kalamidad sa Mindanao. Nabatid na iba pa ito, bukod pa ito sa binibigay na emergency cash assistance ng DSWD. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pagkain ang kailangan ng mga biktima ng kalamidad, kundi kailangan din nilang bumili ng iba pang pangangailangan. Gagamitin anya ang emergency cash transfer system o ECT ng DSWD para agad na maipamahagi ang tulong pinansyal at maramdaman agad ng publiko ang tulong ng gobyerno.
Samantala, sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ipinag-utos na ni PBBM na agad ipamudmod ang ayuda. Tandem! Pinangunahan naman ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries sa Davao City upang habang tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga Davaoenyo na nasalanta ng baha. Magkasamang lumabas sa entablado sa RMC Gym para sa region-wide distribution ng titulo na pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Sina PBBM at pribadong sektor para palawigin ang mga suportang serbisyo sa mga bagong may-ari ng lupa at nakipagsanib puwersa kay VP Iday para pakilusin ang mga ari-arian ng gobyerno at makapagdala ng relief goods sa mga biktima ng baha sa Davao de Oro at Davao del Norte. Matapos ipamahagi ang mga e-titles sa mahigit 2,000 benepisyaryo mula sa 6 na lalawigan sa Davao Region, binigyang din ni Pangulong Marcos bakit dinala niya ang ilang kalihim ng ibang ahensya na sina Agriculture Secretary Kiko Laurel, Secretary Benor Abalos ng DILG at Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at Secretary Gibo Chodoro ng DND at AFP Chief Romeo Browner Jr. Tandem! Samantala, tanggap po tayo ng isang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mula kay Patrol 11, Tina Nolasco, ilang leader ng Kamara tutol sa mungkahing isabay ang plebisito sa Chacha sa 2025 midterm elections. Detalye hatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Hindi isang matalinong hakbang kung isasabay ang plebisito para sa isinusulong na pag-ambyenda sa 1987 Constitution sa halalan sa susunod na taon. Itong sinabi ni House Deputy Speaker David Suarez sa isang pulong balitaan sa Kamara nang matanong kaugnay sa mungkahi ni Senador Sonny Angara na isabay na sa eleksyon ang plebisito ng Charter Change o Chacha sa susunod na taon para makatipid. Ayon naman kay Suarez, hindi magandang idea ito dahil posibleng mapolitika ang saligang batas kaya mas mainam na gawin ito ng bukod. Paliwanag pa nito kung isasabay ang plebisito sa halalang panglokal, dito na sasama ang local issues, damdamin, relasyon at iba pang bagay na hindi dapat makontaminate ang saligang batas. Mas mainam anyang huwag itong isabay dahil ang atensyon ng mga tao ay nakatutok lamang sa iisang tanong kung sila ba ay pabor o hindi sa mga itinutulak na amyenda sa konstitusyon. Dagdag pa nito, ang pinakamahalaga sa lahat ay makapagpasya ng taong bayan ukol sa konstitusyon ng walang bias. Habang nanawagan naman si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na huwag lituhin ang publiko sa issue na napakahalagang anya ng saligang batas at hindi ito ordinaryong batas na ipapasa, kaya naman marapat na bigyang focus at huwag haluan ng iba pa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impirang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Tina. Samantala mula kay Tina, tingnan natin ang report naman magmumula sa ating Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa Senado. Panawagan para sa pagpasa ng panukalang legislated wage hike, mas lumakas daw nung uminit ang issue sa People's Initiative para sa Chacha. Tignan natin ang detalye mula kay Celi. Celi? Mas lalong lumakas ang panawagan na ipasa ng Senado ang panukalang legislated wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor noong uminit ang usapin ukol sa People's Initiative para sa Charter Change. Ito iniyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang co-sponsorship speech para sa 100 peso daily minimum wage para sa mga manggagawa sa private sector. Marami anya nagsasabi na bakit hindi na lang unahin ang pagtataas ng sahod at may nagrally pa sa labas ng Senado na ang isinigaw ay no to Chacha, yes to wage increase. Ayon kay Subiri, simula ng kanilang inihain ang panukalang 150
pesos across-the-board wage hike. Araw-araw ay may nagtatanong sa kanya kung kailan ito ipapasa. Tiniyak ni Subiri na naririnig ng Senado ang panawagan ng ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Mula anya na itinulak niya ang 150 pesos wage increase. Sunod-sunod ng kumilos ang Regional Wage Board at nagdeklara ng kani-kanilang pagtaas ng minimum wage. Pero hindi anya sapat ang dagdag na 30 hanggang 40 piso dahil hindi ito sapat na pambili ng 1 kilo ng bigas na ngayon ay umaabot na ng 60 pesos kada kilo. Gate ni Zubiri, hindi tama na mga kumpanya lang ang kumikita, dapat ay kumita rin ang mga manggagawa. Sa ilalim anya ng train law, ibinaba ang corporate income tax mula 30%, ginawa itong 25%. Hindi rin anya sila pumayag noong gustong itaas ang dividend tax para mas malaki rin ang kita ng mga may-ari ng mga kumpanya. Kaya ayon kay Subiri, sisingilin na nila ngayon ang mga may-ari ng kumpanya sa pamamagitan ng pagtataas sa sahod ng mga manggagawa sa private sector para ito'y maging competitive. Bilang pagkilalaan niya sa mahalagang papel ng mga manggagawa, panahon na para isulong ang kanilang karapatan na kumita ng disente at para magkaroon ng disenteng pamumuhay. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa oras na 15 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, sa ngalan pa rin po ni na Tandem David Oro at John Ibanez. Kami po yung makakasama, Drew Nasino pa rin po. At Senyor Ray Pacheco. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Tandem! Update pa rin po sa Davao Region. Nagkasama ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao upang makita ang lawak ng pinsalang dulot ng flash floods at landslides. Ito ay kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Davao City para sa iba't ibang aktibidad. Sa mga litratong ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang si Pangulong Marcos ay sakay ng isang chopper kasama si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Tandem! Samantalang pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Davao City Bulk Water Supply Projects nitong Miyerkules. Ang naturang pasilidad ay may kakayahang mag-supply ng hanggang 300 milyong litro ng tubig kada araw. Patatakboy nito sa pamamagitan ng renewable energy at ang tubig nito ay magmumula sa Tabugan River. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Pangulo na nakakapag-supply na ito ng tubig sa mahigit 1 milyong households sa Davao City. Ang water supply facility ay isang public-private partnership project. Tandem! Sumampa na sa 300 pamilya, katumbas po yan ng 2,000 katao ang naapektuhan ng landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Sunod nito, tiniyak ni Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno na nakadang tumulong o magpaabot ng karagdagang tulong ang pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, anya ay nakapagpaabot na ang ahensya ng 170 milyong pisong halaga ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa kasalukuyan, 7 katao na ang nasawi sa pagguho ng lupa habang 48 iba pa ang nawawala. Tandem! Nasagip naman ang 15 pasahero ng 2 bus habang 2 ang nasa malubhang kalagayan matapos matabunan ng gumuho ng lupa. Diyan po naman sa Davao de Oro. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Executive Assistant on Information and Communications Edward Macapili, natabunan ang 2 pampasaherong bus na may sakay na 30 pasahero. Nabatid na una ng iniulat ng mga otoridad na 3 pampasaherong bus ang nadamay sa aksidente kung saan ang isa sa mga ito ay nakaalis na bago naganap ang naturang aksidente. Samantala, ipinatupad naman ang pamahalaan ng Davao de Oro ang forced evacuation sa Maco, kabilang narito ang barangay Masara, Mainit, Tagbaros, Elizalde, Panibasan. Tandem!
Natrap naman ang 44 na empleyado matapos ang landslide nga sa Apex Mining sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Papatuloy ang sinasagawang rescue operations ng Eastern Mindanao Command para sa mga empleyado na natrap sa naturang lugar. Ayon kay Office of the Civil Defense Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno, nagtutulong-tulong na ang mga kinaukulang ahensya upang ma-recover nga ang mga biktima alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon anya, 19 ang sugatan habang 3 individual ang nasa kritikal na kondisyon. Tandem! Sa kaugnay na balita, pinangunahan na nina Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Hernando Caraig Jr. at OCD Region 11 Director Ednar Jempisao dayang hirang ang pulong sa mga alkalde sa bayan ng Braulio, Duhalo at Carmen sa Davao del Norte. Naging sentro ng talakayan ang sitwasyon at kalagayan ng mga epektadong individual bunsod na matinding pagulan at pagbaha sa Davao Region dahil sa tinatawag na true ng low pressure area. Gayun din ang mga interventions na gagawin ng lokal at national government para maiwasang mangyari ang kalintulad na insidente. Bukod rito, umikot din ang mga opisyal sa iba't ibang evacuation center kasama ang mga alkalde ng nabanggit na lokalidad. Samantala, pahirapan pa rin na makapasok sa ilang mga lugar dahil sa mga kalsadang hindi madaanan bunsod ng masamang panahon. Tandem! Tiniyak naman ng Office of the Civil Defense na bibigyan prioridad o ipaprioridad ng ahensya ang pagpapatupad ng long-term solutions upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa ilang lugar. Aminado si OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno na malaki ang problema ng Pilipinas sa pagbaha ever since the world began. Since time immemorial talagang pagbaha ang lalo dito sa Metro Manila, di ba? So, alam naman natin kung bakit. Oo, alam na. Ang problema natin, bakit ayaw niyong pigilan yan? Yung mga pagpuputol ng kahoy. Biruin mo, maliit pa si Senyor Ray Pacheco, binabaha na. Maliit pa rin ako. Maliit pa rin pala. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Oo. Tumaas na yung baha, hindi pa Hindi tumataas ang puno. hindi tumataas yung Hindi puno. tumataas ang puno. Yun. Ang baha ang tumataas. Yung baha po ang tumataas. Yan. At sa pagbaha nga pong yan sa Pilipinas, kaya kailangan anya ng suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGU, private sectors, eksperto, maging ng publiko. Kabilang sa mga isasagawang hakbang ng ahensya, ang pag-iinspeksyon at paggawa nga ng mga bagong polisiya para sa lahat ng pangunahing river basin sa bansa. Mahigpit na pagbabawal sa illegal mining, Tagal na yan. pagpapabuti ng flood control projects at paggamit ng makabagong paraan ng teknolohiya. Susubukan po nating makuha ang panig po ng Office of the Civil Defense hinggil po dito sa issue na ito. Samantala, patuloy naman ang emergency response operations ng OCD Davao dahil sa pananalasa ng shoreline, northeast monsoon at low pressure area. Tandem! Bumaba naman sa 3.1% ang unemployment rate noong Disyembre. Kumpara ito sa 3.6% noong Nobyembre ng 2023 at 4.3% noong Disyembre 2022. Katumbas ito ng nasa 1.6 na milyong walang otrabats o walang trabaho noong huling buwan ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking bilang ng mga Pilipino ang nagkatrabaho sa bansa noong Disyembre. At batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng PSA, sumampa pa sa 96.9% ang employment rate sa nasabing buwan o katumbas ng 50.52 million na may otrabats. Tandem! Yan. And speaking of otrabats, mas paghuhusayin pa ng pamahalaan ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa So, mawawalan na ng standby sa looban.
Yan. Mababawasan na yan. Mukhang mababawasan. Ha? Ito ay matapos ng bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 3.1% nitong Disyembre mula sa 4.3% na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, salamin ito ng matagumpay na paghimok ng administrasyon sa paglikha ng mas maraming negosyo sa bansa. Kaugnay nito, naniniwala ang kalihim na magpapatuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa dahil sa pagtatayo ng social at physical infrastructure na tutugon sa pangangailangan sa sektor ng paggawa. Kumpiyansa rin si Balisacan na mas gaganda pa ang labor force situation, dulot na rin ang iba't ibang pulisiya na magpapasigla at nagpapasigla sa ekonomiya. Tandem! Pagbaha ng trabaho. Pagbaha, yan dapat, pagbaha ng trabaho. Samantala, umusad na sa plenaryo ng Senado ang panuka ng dagdag. Oh! Ito pa isang maganda rito eh. 100 pisong sahod. 100. Yan ang daily minimum ha. Daily minimum po ha ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Ayon po kay Senador Jinggoy Estrada, 4.2 million manggagawa ang makikinabang sa isinusulong ng tagapangulo ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa ilalim ng Senate Bill number 2534. Nakasaad sa panukala na kahit ito ay may sa batas, maaari pa rin magkaloob ng umento o dagdag na sweldo ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung nadagdag na sa sweldo ng minimum wage earners, hindi ito ibabawas sa 100 pesos maliban na lamang kung merong tinatawag na collective bargaining agreement sa pagitan ng employer at manggagawa. Pinagbabawalan din na bawasan ang benepisyo o allowance ng mga manggagawa ng dahil lamang sa 100% na aumento ba? Tandem! So, yung arawang sahod, madadagdagan ng 100. So, kung linawin natin senyor sa private sector pala ito. Oo. Yan. Hindi yan sa Hindi sa gobyerno. Hindi. Ang gobyerno lagi tumataas eh. Oo, meron naman. Meron silang, kasi may batas kasi yan. Hindi ka mukha ng private eh. Mas naiwanan eh. 100 pesos daily, yung daily po. So, kung 6 days ang week ka, so 2-4 ang idadagdag. So magkano na ang magiging minimum mo? Oo, mas malalaki pa, 'di ba? Sa pribadong sektor. Pero mukhang ito po ang challenge ho dito. Ano yan? Yung daraan ho sa butas ng karayom, 'di ba? Yan ba yun? Ay, yun po ang Hindi ba pwedeng idaan sa butas ng palakol? butas ng palakol. Pwede ba? Oo. Sige, tignan natin kung ano magiging natin. update ho dyan sa issue na yun. Pero tiyak na meron pong mga aalma dyan. Meron na aalma dyan. Kala ko tuloy-tuloy na. Sige. Tayo po. Gagapang? Oo. Mukhang, alam mo naman, pag ganyan mag-e-eleksyon, yung mga ganyang... Baka bumilis. baka bumilis. Okay, sige. O siya, tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang po mga paalala mula po sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 27 sandali makalipas ang ika-6. Tandem! Alright, sa oras po na 32 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga sa inyo po nag-iisang tandem. Tayo po ay tumanggap na ng update kaugnay po sa kaganapan po dyan sa Mindanao, partikular sa may Davao Region, yung mga karatig pong rehiyon sa Northern Mindanao. At syempre, yung mga solusyon, long-term solution na dapat pong ilatag at dapat pong gawin para po mapigilan nga po itong ilang buwan na ba ito, senyor, na baha o landslide sa Davao? Kung di ako nagkakamali, nung ano pa ito December pa, meron na tayong balita. Ang nakakapagtaka, walang bagyo, ha? Oo. Wala tayong bagyo, pero Shoreline bumabaha pa lang sila. yun. Oo. Bumabaha sila. At nasa kabilang linya po natin para magbigay ho ng mga karagdagang detalye si Ginoong Edgar Posadas, ang director po at spokesperson po ng Office of the Civil Defense. Director Edgar Posadas, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Hi mga katandem, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat na nakinunood at nakikinig sa inyong programa. Direk, magandang umaga rin ulit. Apo. Magandang umaga po. Director, ano na ho ang update dyan po sa mga lugar na binaha
at nakararanas po ng epekto po ng kalamidad dyan sa may Mindanao. Particular po sa Davao Region, Director. Opo, yung latest nga po na dating na datos, no, umabot na po sa mahigit 723 na barangays yung affected, no. This was as of nung 6 po, no. At ito po ay yung translated po to families, no, mahigit 326,000 families po ito, or lampas na po sa 1.2 million na mga katao ang naapektuhan. Ito po ay hindi lang po sa Davao Region, pero pupunta po tayo doon. Ito po ay sa 5 rehiyon sa Mindanao, no? Pero ang pinakamarami po dito, tama po kayo, yung Davao Region, no? Out of the 723 barangays, for example, mahigit na po 450 na barangays sa Region 11. At yun pong mga pamilya naman, out of yung 326, mahigit na pong 234,000 dito ay galing sa Davao Region. At saka yun pong 1.2 million na mga katao, mahigit po sa 900,000, almost 949,000 po dito ay galing po sa Davao Region. Meron na din po tayong yun kahapon po, gusto ko lang din iulat, no, yung para personal pong tingnan yung sitwasyon. Yung ating pong Pangulo ay bumisita po sa Davao, no, nakipag-usap siya dun sa mga lokal na pamahalaan. Kasama po niya yung mga key heads ng agencies, no, government agencies. Sa amin po particular, no, yung si Secretary Teodoro po as Chair of the NDRIMC, si Yusek Nepomuceno po as our Civil Defense Administrator ng Office of Civil Defense, si Asek Karaig po, at saka si Director Dayang Hirang, nandun po sila. At yun nga po, nakinig sila, nag-report sila dun sa sitwasyon po sa Davao Region kahapon. At kahapon po, as of alas 2, no, although bine-verify pa natin to, nag-report po yung municipality ng Mako na meron na silang na-retrieve na 6 na dead bodies, no? At meron pong na-report na 31 injuries, at meron pong 46 na individual ang hinahanap. But of course, tinitignan pa rin po natin ito, no? Ito ay base lang po dun sa report nila as of 2 p.m. kahapon. At ongoing po yung paghahanap pa rin doon. Hopefully, search and rescue pa rin po tayo. May para nawawala po, pa eh. Umaasa po tayo na, umaasa po tayo na makakakita po tayo ng mga kababayan pa natin na nawawala, na buhay po, no? At kahapon po, kagabi, kausap po natin si Director Dayang Hirang after po ng event, no? At sabi po niya, medyo naitigil lang kahapon dahil medyo parang umuulan-ulan din po doon sa area. Tulong-tulong po ito. Yung mga uniform services, yung mga yun pong mga galing sa mga lokal na DRIMOs at sa iba't ibang munisipalidad po, at saka mga lungsod, no? Tulong-tulong po doon sa pagkakandak ng rescue. At yun nga po, pinapasalamatan din ito ni Yusek Nepomuceno. Meron na pong total of 300 families or 2,000 individuals ang affected dun po sa naturang landslide. Kanina po, narinig ko yung sinasabi ninyo, no, yung mga medium to long-term solutions. Of course, ang ano po natin dito ay mahanap muna kung sino pa po ang pwede nating mahanap, at mag-provide po ng kaukulang tulong, yung pong pagkain, gamot, at saka tubig po, no, doon sa mga areas. Isa po sa mga pinag-utos ng ating Pangulo ay yung pong clearing ng mga daan, ano, hindi lang po doon sa Mako but in all other areas, para po makadaan yung importanteng tulong po, no, yung mga sasakyan na magdadala ng mga tulong, and we are complying to that, ano. Meantime po, meron pong mga, kanina po yung sinasabi nyo, yung mga, ano ba yung mas concrete na mga long-term, medium-term solutions, ano po. Ito po ay on the strategic level, of course, meron po tayo yung mga dapat kailangang balangkasin or dapat na
pag-ibayuhin pa po yung mga polisiya at saka mga plano, ano, and then lalo na po yung nagko-cover ng mga major river basins, no, dun sa Mindanao. Kahapon po inuutos ng ating Pangulo na sa ating butihing secretary ng DNR na yun po yung pag-aralan yung flood control or balangkasin yung flood control master plan for Davao River in collaboration po with the JICA, no. At yun naman po ay tututukan ng ating butihing kalihim, si Secretary Yulo Loizaga. Ang iba pa po dito ay yung implementation po ng mga pamamaraan or measures, ano, against human activities that may aggravate po yung problema, such as una po yung kailangan na yung kontrolin natin yung mga irresponsible mining practices, no, environment, yung ano po natin, ipatupad natin yung environmental protection, yung pag-i-improve po ng flood control projects, and yung iba pong mga engineering interventions pa. And of course, sir, yung kasama po ito sa mga local dream plan, ano, yung talagang pag-relocate ng mga tao o komunidad na talagang Kaso nandoon po bumabalik sa pa, area. Director, eh. Opo, na nandoon po sa mga identified areas. Kasi po ngayon, ginagamit natin yung base na rin po sa pag-uutos ng ating Pangulo, na yung gamitin natin yung available science and technology to actually institute yung dapat na parang mga solusyon, ano. Kaya lang po mga katandem, ito po ay of course easier said than done, no? Because hindi ho madali ang maglipat ng buong komunidad or yung mga buong towns, ano, buong mga lokalidad doon sa isang lugar, ililipat mo sa kabila, ano. But ito po ay, ang example ko po dito, nung tayo po ay regional director sa Tacloban, Ayun. after Yolanda po, it took halos mga 10, isang dekada po para talagang medyo makita natin yung resulta. Kasi po, when you are to transfer a community, dapat una may lugar ka na safe. Tapos pangalawa, mag-build ka doon ng mga resilient houses. Ano yung mga dapat po hindi madaling magguho o sa area na hindi dapat apektado ng landslides o baha. Pangalawa po, dapat merong kabahayan, elektrisidad, tubig. Hindi lang po yun. Dapat magpo-provide ka rin ng kabuhayan, magpo-provide ka po, meron dapat mga places of worship, simbahan, merkado, mga palengke po, at saka mga paaralan po. And sabi ko nga po dun sa Tacloban, para ilipat po yung mga doon sa mga ground zero dati sa bandang San Jose. Isa pa po yung challenge, ano, from being halimbawa, mga fisher folks, ililipat mo sila para maging inland dwellers. Kailangan po talaga ng social preparations. Laking adjustment niyan, Director. Sobrang laking adjustment niyan kapag sila ay inilayo sa kanilang kabuhayan. Batid naman natin na marami ng administrasyon ang dumaan at nahirapan nga, di ba, Senyor? Diyan sa mga ganyang relocation na project na yan, kung di ako nagkakamali, Director. Tama po, pero hindi po tayo hindi po tayo no let up po, no. Ibig sabihin na we still find, kasi yun po ang talagang ultimate solutions, ano, pero ultimate na solusyon dun sa problema. Pero meantime po, yung mga iba kong na-mention kanina na mga engineering interventions, baka pwede po yun habang paunti-unti po, no, pakonti-konti, at sinasakatuparan natin yung lalo na po dun sa mga most vulnerable sites. So kanina po, merong akong nakita na ipinasa sa amin na article, yung sa Mako, ano po, meron pong parang digitized through satellite technology. Ginagawa po nila yung model para makita po natin yung talagang imagery, ano, from space. Nakikita po nila yon, tapos dinidigitize po para mag-guide po tayo kung ano yung posibleng portion ng bundok, for example, na kapag inulan talagang guguho at saan siya pupunta. So available po yung ganong technology sa atin. Kanina nga po nung nakita ko yung imagery, medyo nagulat ako that available na po yung ganong teknolohiya sa atin. Ayun. So sa madaling salita, makikita nyo na kung alin yung mga lugar, kung alin yung kinalbo. In real time. Hindi, kinalbo. Punong kahoy, dahil doon po dumadaan yan eh. Direct,
Yung atin, Opo. tayo, wala na. Yun na po yung epekto ng kababayan natin sa reforestation. Hindi yun natin nabigyan ng pansin yung reforestation eh. Yun ang mabigat dyan. Opo. Pero Kaya ngayon, mapapansin- gumagawa na lang tayo ng paraan dahil ang tinitingnan nyo ng technology natin, yung epekto ng ginawa ng pagkakalbo ng ating punong kahoy, siyempre kung alin tinatamaan, kung alin yung wala siyang pupuntahan, dahil walang puno doon siya dadaan talaga. Yun ang mabuti nakikita natin para ilawiyo na natin yung mga kababayan natin kung saan yung tinamaan na nawala na ng puno ng kahoy dahil wala na hindi na makasipsip Kaya nga bumababa yan Tama po ba? Opo. Alam natin Doon po lahat sa- yan. doon Hindi po sa natin may area na yun, kakailayan na direct. Tandem, Hindi mapapansin natin, nyo, hindi natin may meron din- kakailayan na yan ang nagiging problema natin. Nagtataka nga yung mga tao, bakit doon bumaba doon? Wala namang bagyo Wala akong puno yung punong kahoy sa taas, siyempre, ang kawawa, yun nasa baba. Diyan babagsak yan. Natural lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Pero ang problema natin, the damage was done, andyan na yan Kaya talagang ang magagawin mo ngayon, yung dati lagi natin sinasabi na huwag putulin ng kahoy. Putol dito, putol doon, putol dito, mining doon, mining dyan. At least, nakikita na ho natin ang epekto. Kaya lang, kawawa tayo dito. Ikot ang puwit natin dito kung anong gagawin natin. Lipat tayo dito, epektado yung mga taong nandyan. Kawawa naman. Tama po. Isa rin pong Senyor, isa rin pong pwedeng tingnan natin kasi mapapansin po ninyo yung area naman po na medyo nag-landslide na yun. Meron pong mga puno pero siguro po isa nating konsiderasyon din yung pong talagang madami pong pinagbuhos na ulan Tama po yung Saturated kanina yung nyo lupa. bago po magsimula tayong Lalambot interview. kasi yan. Lalambot Direk, talaga, Direk, kasi Opo. aminin natin talaga, lalambot ang lupa Dahil Tama po. walang sumisip-sip Alam nila yan. Alam po ng ating mga ng mga ating na aminin na natin. Kaya lang tayo ngayon ang ginagawa natin remedyo. Habang andyan na po yung problema. The problem is there already. Kaya nga what we need to do now to overcome the problem. Yan ang problema. Anong dati, kasi pinag-uusapan sana natin, walang problema, kaso wala naman tayo magagawa. Yung mga ilang administrasyon yan, na lagi na natin sinasabi, direct, reforestation, nasan? Ayan, nakita natin, wala. Nada. Yan, nada. Kasi ayan ang epekto Kitang-kita natin. Kaya lang, kawawa tayo, kawawa ang OCD, taga-sapo ng problema. Wala ko kayong magagawa dyan. Kaya tama kayo, ililipat na lang natin kung saan Yun na dumadaan lang yung tubig. talaga, oo. Ine-trace na kasi matetrace natin kung saan nalagay yung nakalbo yung puno na doon pumupunta ang tubig. Na-absorb nila yan Sipin nyo, ilalabas nila yan. Walang tagakuha ng tubig Ilalabas talaga Ibababa niya sa bababang lugar. Ang may epektuhan ngayon, yung mga kababayan natin dyan. Kaya ang point ngayon, ang trabaho natin ngayon dyan, resettlement. I-resettle natin yan. Tama po ba? Malaking pondo na naman yan. Direct. Opo, yun po ang ating ultimate goal, yung talaga pong ililipat sila pero kagaya nga po meantime na ginagawa din natin yun at pinaghahandaan po natin yun pong iba po pong mga engineering interventions lalo na po yung isa pa rin po dito yung mapansin po ninyo yung kagaya sa area ng Carmen sa Davao sa Davao region catch basin po kasi sila nung Yun na pa, mabigat. kahit Yung wala na pong mabigat. pag-ulan sa Yun, taas. catch basin ka pa. Doon po sa mga mabababang lugar nagko-collect yun. So, yung river basin management po ang isa sa mga tinignan din at iniutos po na pag-aralan. At balangkasin po yung plano na talaga pong komprehensibo na talaga mag-a-address doon sa mga problema na yon na pagka po palagi ang ulan, paulit-ulit po yung problema natin. Actually nga, wala pang bagyo yan. Ano pa yan? Partida pa yan, Direk. Wala pa tayong bagyo. Draft lang po ng LPA. At saka, opo. kakatuwa pala. Hindi kakatuwa. Para yung announcement ng Pag-asa, mag-ingat na po tayo sa El Nino El Nino. phenomenon. May El Nino, tag-init po, tag-tuyot. Ang bira, na habang nagsinasabing tagtuyot, umaagos ang tubig ho dyan sa lugar ng Davao. Isipin niyo yan. Basang-basa naman sila dyan. Basang-basa naman sila dyan. Hindi natin malaman Opo, kung pero saan tayo pupunta. Senyor, yung ano po natin dyan, kasi po, kung talagang tuyo po talaga. Pero dun sa areas po na may talagang Basang-basa naman. pagulan, kasi nga po nagkakaroon ng Yun lang. pag-init yung sa tubig sa Pasifiko, malalakas din po. Ikagaya nga po nito, yung dumadalas yung mga pag-ulan at tuloy-tuloy po. So, extremes of weather po Talagang yung dapat extreme tayo natin pagandaan. Yun na yun. So, ayan na ba yun, Director? Epekto na ba yan ng El Nino?
Opo, pwede nating Nino. ma-consider yan kasi El sinabi rin Nino naman tayo, po di ba? yan. We are at the height of El Nino now, no, na posible pa po itong we are not an expert to Okay. this, but Yung mga nakikinig taga- lang po tayo at ito naman po yung sinasabi ng ating mga kaibigan sa forecasting agency natin such as Opo. Pag-asa. So, yun nga po, yung may tagtuyo talagang tuyong-tuyo at kapag may mga ganito pong time, no, yung Abnormal talagang weather. malalakas po yung thunderstorm, malalakas po yung mga pag-ulan doon sa mga areas na talagang Okay. apektado po ng pag-ulan talaga. Alright, nako. Sige po, Director. At Yan baka ang- meron... Yan ang climate change. Oh, yan. Tawag, Oh, tama. Climate, hindi charter change, ha? Hindi. Climate change. Climate change. Hindi yung charter change, ha? Derek, ha? Opo, climate change. Baka meron pa ho kayong mga gusto pong panawagan, Director, sa ating mga kababayan, lalo po dyan sa bahagi po ng Mindanao at mukhang tumataas na rin pala ang kaso ng leptospirosis. Yung pa, ang mabigat. Yung Director leptospirosis. Edgar, go ahead po. Opo. Maraming salamat po as always sa inyong pagbibigay daan sa amin. Sa ating po mga kababayan na naapektuhan po nitong sunod-sunod na pagulan na ito. Of course, ang inyong pong Office of Civil Defense and NDRIMC, ang inyong pamahalaan ay yun po, we commiserate with you at nakikita naman po ninyo, hindi rin po tayo nagpapabaya. Yung ating Davao Region, naka-red alert ngayon para mas matutukan natin itong mga problema na ito. Of course, 5 rehiyon po yung apektado dito pero pinaka napuruhan po muka base sa datos natin ang Davao Region. So kahapon po yung pagpunta ng ating Pangulo doon para personal na tignan anong kalalagayan ng ating mga kababayan doon at makinig sa mga lokal na pamahalaan at utusan po yung mga concerned government agencies kasama po ang Office of Civil Defense dyan, ang NDRIMC, ang DNR, ang DSWD, DILG, at iba pa pong mga government agencies na kasama ng ating Pangulo kahapon. At kami naman po ay tatalima dyan. Yun din pong sa ating mga kababayan, kung tayo po ay maimbitahan sa event po na may mga ganito pang mga pag-ulan o kaya yung impending po na nakikita natin na baka saturated na yung mga bundok at meron pong mga monitor na posible pang gumuho pag sinabi pong lumikas na tayo kasi very important din po yung preemptive evacuation as a temporary solution. Wag na po tayong mag-atubili, tayo po ay lumikas at pansamantala po para po ligtas tayo at provided for naman po ang mga pangangailangan. Yan naman po ang iniutos ng ating Pangulo. We make sure that yung mga pangangailangan, basic tubig, pagkain, yung family kits, Gamot. at iba pa po, nag-augment din po ang Office of Civil Defense in terms of sa rice, sa bigas, Opo. at yung family kits. Ganun din po, nagpalabas din na kung di ako nagkakamali, amounting to 265 million pesos doon sa nakuha na ito ng mga lokal na pamahalaan. Sabi po ni Director Dayang Hiran, binigay na ng ating Pangulo yan sa kanila para po pangdagdag doon sa kanilang mga pangtustos doon sa mga pangangailangan. So, ang inyo pong pamahalaan in all levels nandito, ang inyo pong Office of Civil Defense ay nandito, ang inyong NDRIMC ay nandito para po tumulong at magbigay at i-address yung mga problema kung kinakailangan na hindi po kaya ng lokal na pamahalaan. So, magpapasalamat din po kami sa inyo, sir, sa tulong ng media para sa pakikipag-usap sa ating mga kababayan. Malaki pong tulong. Maraming salamat, Salamat po. Magandang- Salamat po, Director. Ingat po kayo, sir. Ingat. Good morning po. Yan. At good luck. Si Director Edgar Posadas po ang inyo pong napakinggan, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Dami nilang asikasuhin. Ang dami. Iniintindi mo ang baha, iintindihin mo ang tagtuyot. Yes. Dalawa yan, ha? Oo. Sige, mamaya kausapin natin ang Pag-asa at subukan nating kontakin. Ang dami nating change. Oo nga. Climate change. Charter Climate change. Meron ka ba change? Ha? Wife change. Husband change. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga paalala. Oras ay 8 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! Tanggap po tayo ng isang pagulat mula ho sa labas ng himpilan. Pangulong Bongbong Marcos sasabak sa 2 aktibidad ngayong araw. Saan kaya yan? Patrol 13 Gilbert Perdes.
Nakatagdang sumabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang aktibidad ngayong araw. Unang dadalo sa PBBM sa ika-17 pagpupulong ng National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relation Body. Mamayang hapon ho yan ang gaganapin sa PICC sa lungsod naman ng Pasay. Inaasahan na magiging panauhin din sina Secretary Anton Lagdameo Jr., Budget Secretary Amena Pangandaman, Senate President Juan Miguel Zubiri, Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Mula roon ay tutungo naman si Pangulong Marcos sa Makati City para naman dumalo sa Constitution Day. Bukod naman kay Pangulong Marcos ay inaasang attend din sa event sina Speaker Romualdez, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Retired Chief Justice Renato Puno, ilang kongresista at mga miyembro ng Manila Overseas Press Club. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem makalipas lamang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, kalating minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras na ganap ng puntong eksakto alas 7 ng umaga, ating pong pakinggan, ating pong tunghayan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. We do not need a perfect life to be happy. We just need to surround ourselves with people who loves us for who we are. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang matamis na mensahe ngayon pong umaga ng ating pong ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.